kababayan. Andito na po ulit ako para magsalita. Kanina kasi ang hearing ng Ethics Committee tungkol sa akin. Sabi nila gusto nila akong marinig. Pero nakiusap ako na magsalita ako via Zoom para they could hear my side. Hindi nila ako pinayagan. Kailangan daw talaga face to face. Hindi ko maintindihan bakit pinipilit nila ako pumunta face to face na nakiusap nga ako na hindi magpapakita muna doon ng physical dahil sa seryosong pagbabanta at grabing pagbabanta sa aking buhay. Sa totoo lang, alam nyo, gusto ko na talagang umuwi. Kung hindi lang dahil sa banta na aking buhay, umuwi na ako. Hindi ko naman pwedeng ipagpalit yung pagkakamiss ko sa ating bayan sa buhay ko. Para malaman nyo ang buong katotohanan. January 11 pa lang nung nagsalita ako tungkol sa threat sa aking buhay dahil i-raid nila ako at tataniman ng ebidensya. Bakit ko nasabing threat sa aking buhay? Dahil pwede nilang gawin doon na sabihin nila ng laban ako, bumunot ako ng baril, pwede na nila akong patayin. Kaya nagpa-press con kami noon ni Atty. Topacio. Alam kong may operation na laban sa akin. Hindi ko rin maintindihan bakit kinuha nila ang lisensya ng aking baril, tinanggalan pa ako ng bodyguard. Spurious daw ang aking dokumento. Alam niyo ba ano ibig sabihin ng spurious? Spurious means sadya mong pineke ang dokumento. Kung may nagkamali man sa dokumento ko, yung police clearance, hindi spurious yun. At na-correct na yun, hindi pa rin binalik ang lisensya na aking baril. Pinahirapan pa ako sa aking bodyguard. Tinanggalan nila ako dahil hindi daw naka-assign sa PSPG. Mamaya, balik tayo sa kwento ng mga bodyguard. Noong February 28, pumunta akong Amerika. Dahil kailangan ko magpa-stem cell, magpa-check up sa aking doktor. Ang balik ko dapat, ang travel authority ko was hanggang March 9. Pero ang dapat balik ko noon was March 8. Ang alis ko sa Amerika was March 7. Ngayon, bago pa ako umuwi, nangyari yung pamamaslang sa aming probinsya sa Negros Oriental. Agad-agad binintang nila sa akin. Di ba dapat sa lahat ng investigasyon, unang ebidensya bago ang suspect or ang mastermind? Ano ang nangyari dito sa Negros Oriental? Naglagay na kagad sila ng suspect, naglagay na kagad sila ng mastermind. Sabay, pinahabol yung ebidensya na tumama doon sa gusto nilang maging mastermind at suspect. Di ba mali? Hindi dapat ganun. Hinihingi ko lang naman fairness at hindi yung ididiin yung isang tao. Hiningi ko rin sana na tingnan lahat ng anggulo. Ngayon, nagkatotoo nga yung sinabi ko. Raid nila sa bahay ko, may granada na, may mga baril pa. Sino naman tanga, di ba? Na mag-iiwan ng kahit anong illegal doon na alam mo nang i-raid ka. Di ba? Di naman tayo pinanganak kahapon. Mga kababayan, mga palangga, kayo na mag-isip. Kahit sa mga bashers ko, sa tingin nyo, mag-iiwan ako ng illegal doon. Kung meron man akong illegal. Hindi, di ba? Alam mo nang i-raid ka, mag-iiwan ka pa. Ngayon, bakit ko sinabing tingnan lahat ng anggulo? Dahil natural yun sa investigasyon. Dito sa nangyaring pamamaslang, diretso na kagad tinuro sa akin. Ang daming pwede tinala anggulo. Nakwento ko na to nung isa kong video yata na dapat tingnan lahat. Hindi ko maintindihan bakit hindi sumipot ang mga gwardya, mga pulis na naka-assign sa kanya. At sa alam ko, ang dami ring army nagbabantay kay Digamo. Sa dinami-dami ng army, may detachment pa sa napag-alaman ko, malapit na malapit sa bahay niya nung pangyayaring yun. Bakit walang rumisponde? Isa pa, narinig ko sa isang interview ng kapamilya niya na kaya daw walang mga bodyguard nung oras na yun dahil pinakain daw sa taas. Natin na, kung bodyguard ka, hindi mo dapat iniiwan. At kung kapamilya ka, bakit mo papaalisin lahat ng bodyguard para pakainin? Dapat salitan. Uulitin ko to nung sinabi ko rin sa isang video. Nakita natin na yung pumasok, kilala ng mga nandun. Kahit nung gwardiya na lang at nung aso. Nagwagayway pa yung buntot ng aso. E ngayon, ibibintang nyo sa akin. Tingnan na natin yung anggulo ng mga kakilala, kapamilya. Hindi pwedeng nakatuon lang sa isang tao. At pagkasyahin nyo dun or diin nyo dun ang lahat ng kaso. At ipa-eksakto nyo yung mga ebidensya na nahagilap nyo or inimbento nyo. Huwag naman sana ganun. Ngayon, sa totoo lang, nakailang reach out na ako. Bago pa mangyari yung murder sa aming probinsya, nag-reach out na ako kay SILG. Pinadaan ko sa isa namin na common na kakilala. Hindi ko lang babanggitin kung sino. Hindi lang isang kakilala, 2, 3 yata kakilala ang kinausap. Walang nangyari. Bakit ako nag-reach out? Ang sa akin doon, gusto ko lang sana
na kung may galit man siya sa akin, peace na. Dahil wala naman akong ginawang dapat niyang ikagalit. Kahit narinig ko na siya daw ang may pakana na kansilahin yung dokumento ng baril ko, still nag-reach out ako na peace na. Baka nagalit siya nung ipinagtanggol ko ang pinaresign ng mga pulis. Nagsabi lang naman ako ng aking feeling na hindi dapat paresigning yung mga nasa tungkuli na pulis. Dahil wala pa naman silang kasalanan. Yung may kasalanan, kasuhan. Parang ginawa na silang guilty kahit wala pang kaso at wala pang ebidensya. Ngayon, ang pinagtataka ko rin, bakit ako tinatarget bago pa man yung killing? Sabay na dagdag pa yung killing sa Negros Oriental. Ang ibang naririnig ko lang naman na anggulo is yung sa isabong. Meron daw mga tao na gusto nilang masolo yung isabong, kaya kinakana nila ako. Matagal ko nang sinabi, wala na ako dyan. Kung gusto nyo magnegosyo ng isabong, magnegosyo kayo. Wala namang pumipigil sa inyo eh. Ewan ko lang kung papayag si President BBM. Ito rin, kaya ako nagsalita ngayon dahil sinabihan ako na may order daw galing sa palasyo na idiin ako. Lalo na doon sa killing. Pero bago pa yung killing, may operation na. At may nagsabi din sa akin na may order din daw sa palasyo. Sa totoo lang, hindi ako naniniwala na si President BBM mag-o-order na tirahin ako or i-operate ako para lang masolo ng ibang tao ang sabong. Hindi ganon si President BBM. Naawa nga ako kay Presidente, ginamit pa yung pangalan niya sa mga taong gusto lang magnegosyo ng sabong. Mga bossing, huwag naman sana ganon. Mr. President, alam nyo, siguro narinig nyo na masyado akong prangka na tao. Hindi naman tayo gano'n na magkakilala. Mas kilala mo yung kapatid ko din. Nagkasama yata kayo sa Congress. Sa totoo lang, 2 beses lang tayo nag-meet sa President. Nung barangay captain pa ako through our Liga President at nung birthday ni Speaker Martin nung nilapitan kita. Hindi man tayo magkakampi ng eleksyon, pero nagsalita ako sa Congress na kung sino man ang nanalo ng presidente, dapat pagtulungan ng lahat na magtrabaho para sa kapakanan ng ating bayan. Alam ko, Mr. President, na wala kayong kinalaman dito. Sana lang mapuna nyo ang ibang mga tao dyan sa gobyerno na ginagamit ang inyong pangalan para sa kanilang pansariling kapakanan. Meron pang mga politiko sa amin na ginamit pa yung murder for political mileage. Grabe naman. Maawa naman kayo sa kapamilya nyo. Di ba? Namatay na nga si Gobernador Digamo, ginamit nyo pa for political mileage. Siguro napansin na rin ng iba dyan. Yung iba pa live pa. Oh. Yung isa dyan na nag-live, sabi mo may kwento ka tungkol sa anak ko na si Kurt. Sa totoo lang, may recording kami ng kwentuhan nyo ni Kurt. Pwede namin ilabas kung gusto nyo. Meron akong tanong. Paano natin makukuha ang totoong hustisya dito? Pareho lang kami ng pamilya Digamo na biktima dito. Biktima sila Digamo, ako rin biktima dahil ginagamit ako ng marami dyan for political mileage. Sobrang kawawa na ako. Ginamit nyo pa ako para sa negosyo. Ginagamit nyo pa ako for political mileage. Huwag naman sana. Yung mga nagbabalak dyan tumakbo, senador, ano mang gusto nyo, tumakbo lang kayo. Huwag kayo manira at gumamit ng ibang tao para sa inyong pansariling kapakanan. Sigurado ako ayaw ni Presidente BBM yan. Again, nananawagan ako sa ating mahal na Presidente, Mr. President, sobra na yung ginagawa ng ibang tao sa gobyerno sa akin. Masyado na nila akong dinidiin, kinakawawa at inaapi. Balikan natin ang sa Congress. Ayoko sana to sabihin eh. Miyembro ako ng House of Representatives. Ilang araw lang ba ako nag-absent? Biglang i-question sa Ethics Committee. Ganito na lang para patas ang lahat. Bakit hindi natin ilabas ang record ng attendance ng buong 19th, 17th, 18th at 19th Congress? Para makita nyo, bakit sinama ko yung ibang Congress? Because during the 18th Congress, I was a Deputy Speaker. Alam nyo ba, kahit nung kasagsagan ng pandemic, pumapasok ako physically. Minsan, hindi ko man duty sa pagka-Deputy Speaker dahil malapit ang yung bahay ko, nagjo-duty ako para lang makatulong. Dahil minsan kulang ng umuupong Deputy Speaker, naghahanap ng umupo. So kahit hindi ko duty, minsan umuupo ako doon
pumupukpok sa taas dahil lang sa aking pagmamahal sa ating bayan at sa ating kongreso at sa ating mga mamamayan. Alam nyo, mga kasamaan ko sa kongres, kilala nyo ako, alam nyo kung gaano ako katotoong tao, alam nyo kung paano ako magtrabaho. Alam nyo rin kung sino ang pumapasok dyan, sino ang nag-a-absent. Tatanong ko sa Committee on Ethics, bakit si Congressman Arnie Tevez lang ang inyong kini-question ang attendance? Malinaw na malinaw ang aking paalam at hiling. Ang paalam ko na i-extend at nagpaalam pa ako ng leave sana dahil hindi pinayagan yung aking extension dahil sa serious security threats sa aking buhay. Pero in spite na nag-request ako, pinipilit pa rin akong umuwi. Nung una, nilabas pa nung committee na merong direct order si speaker sa akin. Alam niyo naman na wala. Bakit naglabas kayo ng ganun? Obvious na tuloy na may operation against sa akin. Nung una namin nag-usap ni speaker, ang tagal nga bago niya siya sumagot. Tinawagan niya ako ilang days na pagkatapos ko tumawag sa kanya. Sabi niya sa akin, advice niya lang, friendly advice, kung pwede ba daw ako bumalik sa Pilipinas. Sabi niya, poproteksyonan niya ako, pwede pa daw ako tumira sa bahay niya. Sabi ko, maraming salamat, Speaker. Ito rin, mensahe ko kay Speaker Martin. Boss, nung una ka palang tumakbong Speaker, ako yung isa sa mga utusan mo. Alam mo yun. Magkamag-anak pa ang ating mga asawa. Kanina, pinasabihan niyo ang aking abogado ng mensahe na kaya niyo akong i-save. Hindi naman sa wala akong tiwala sa inyo. Pero Speaker, ito lang ang aking tanong. At ito rin ang aking tanong sa sarili ko at sa lahat. Paano nyo ako magagarantiya ng safety ko? Na unang-una, tinanggalan nyo ako ng baril. Hindi kayo ng gobyerno. Kung sino man dyan sa gobyerno. Tinanggalan ako ng bodyguard. Ngayon, gagarantihan nyo ako ng safety. Palagay natin, lagyan nyo ako ng ilang pulis ba o army. Ibabalik ko yung sinabi ko kanina. Ilang army, ilang pulis ang naka-assign kay Digamo. Sana siya ngayon? Nakalibing. Hindi nga siya na-secure ng sandamakmak na army. Sabay sasabihan nyo ako, kaya nyo ako i-secure? Di ba? Boss Martin, hindi ko maintindihan bakit pinipilit nyo akong umuwi. Sa totoo lang, gusto ko nang umuwi. Kung hindi lang sa pagkadelikado na aking buhay, umuwi na ako. Smart, sorry, hindi ko kayo mapagbigyan sa hiling nyo na umuwi ako dahil hindi ko pwede ipagpalit ang aking buhay sa inyong kahilingan. Kilala mo ako, Boss Mark, kung gaano ako katotoong tao. Alam mo kung paano kita pinagsilbihan nung majority leader ka pa lang dahil hindi tayo nanalo sa pagiging speaker. Nakikiusap ako, boss, huwag nyo naman sana akong indiin. Ayokong lumaban sa inyo dahil wala naman akong laban. Sino ba naman si Arnie para lumaban sa gobyerno, kay speaker at sino nandyan? Ang kaya ko lang gawin, magsabi ng katotohanan. I think nasabi ko na ang lahat. Mga media na gustong mag-interview sa akin, pagpasensyahan nyo na po na hindi ko pinaunlakan ang inyong mga request for interview. And then, ayokong yung iba masaktan na nagpa-interview ako sa isa, sa iba hindi. Kaya kanina sana magsasalita ako sa Congress, hindi nila ako pinasalita. Bukas daw, huhusgahan na nila ako. Ngayon, para sa inyong lahat, ginawa ko tong video para alam nyo ang buong katotohanan. Meron lang akong konting idagdag. Si Boying, nagsama tayo sa Congress. Kanina ko lang narinig na tinanong kayo kung nag-reach out ako sa inyo o hindi. Sabi nyo hindi. Sige lang, baka hindi nyo nakuha yung mga miss call ko sa inyo. Nag-reach out ako, boss. Ba't naman ako hindi mag-reach out? Iniisip ko kayong kaibigan. At alam nyo kung gano'ng katotoong tao ako. Sek, wala akong problema sa iyong paggawa ng iyong trabaho bilang DOJ Secretary. Isama nyo man ako sa mga suspect, sa investigasyon, walang problema. Pero ang hiling ko lang, wag naman ako lang. Lahat ng anggulo, tingnan natin. Lahat, asin lahat. Hindi si Arnie lang. Ano pa bang hindi ko nabanggit? Nabanggit ko na yata lahat. Anyway, kung meron man akong nakaligtaan sa susunod na video, idadagdag ko na lang. Ang dapat natin sundin ay ang ating konstitusyon na ang tao ay presumed innocent until proven guilty. Hindi dapat rin i-deprive sa freedom at sa kung ano pa, and liberties at ano pa dyan. Alam nyo, ito, sabihin ko na, baka naman, bigla na naman akong lalbasan ng
warrant, ito isa ko pang pakiusap. Baka bigla nyo naman akong labasan ng probable cause. Andali gumawa ng ebidensya, andali gumawa ng witness. Huwag naman sana. Tingnan nyo muna lahat ng anggulo. Anyway, lalabas naman ang buong katotohanan. Yun lang po, ulit, ito si Congressman Arnie Teves. Nakikiusap, tama na yung pang-aapi, tama na yung pagtuturo, tama na yung pang-aapak at pang-iipit sa akin. Uulitin ko, kung gusto nyo magnegosyo lang kayo dyan. At isa pa, uulitin ko, dapat sa lahat ng investigation, lahat ng anggulo tinitingnan. Hindi una yung suspect bago ebidensya. Kanina, may sinabi na naman na may bago na naman daw na huli or nag-surrender na witness. Sa napag-alaman ko, matagal na nilang hawak yung tao na yan. Kanina lang nila linilabas para makumpleto ang script. Nung una kong video, sinabi ko na, diba? Nakita niyo yung video ng pagpatay. Ganun kagaling na mga tirador. Mahuhuli ng ganun-ganun lang. Ngayon, ilang batalyon ang pinadala sa Negros. Sabay, isa lang yung mahuhuli. Mga bossing, unti-unti na nakikita ng netizens at ng taong bayan yung script. Huwag nyo naman sana gawing sine ang totoong buhay. Nagsasakripisyo kayo ng tao para sa palabas nyo. Huwag naman gano'n mga boss. Diba? Ano kaya kung kayo nasa lugar ko? Kayo ginawang sacrificial lamb. Meron nga akong naisip na kasama sa script yung pagpatay kay Digamo para lang madiin ako. Grabe naman. Hindi naman gano'n. Pag nalaman ni Presidente lahat ng pinagagawa nyo, malilintikan kayo sa kanya. Hindi ako maniniwala na gusto to ni Presidente. 2 beses nang kami nakapag-usap, but in the 2 times that we talk, okay na tao si President BBM. So ngayon, tama na yung script nyo. Tama na. Dahil obvious na lahat scripted, lahat gawa-gawa. Anyway, hindi naman palingin ko lang to. Malalaman din naman natin sa mga tingin ng taong bayan, sa mga netizens na lumalabas na yung script. Noong una, nabugbog ako sa social media. Pero ngayon, hindi naman bobo ang mga Pilipino. Nakikita na nila yung lumalabas na script. Kawawa lang ako at ang pamilya ni Digamo na puro kami naging biktima sa script na ito. Maraming salamat po.